Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano ang pong kailangan kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong makamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang pwede kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tila lumalantad dito ang isang karaniwang salungat sa puso ng tao. Ang pagitan ng kagustuhang maging ganap at ang takot o pag-aalinlangan na isuko ang lahat upang makamit ito. Ang binata ay hindi masama. Sa katunayan, sumusunod siya sa mga utos, ngunit nang hamunin siya ni Jesus, lumampas sa pagiging mabuti at maging ganap. Doon siya natisod ang kanyang kayamanan na maaaring simbolo hindi lang ang material na pag-aari, kundi ang seguridad, reputasyon at kontrol ay hindi niya kayang bitawan. Kaya siya'y umalis ng malungkot. Marami sa atin sa iba't ibang anyo ay maaring siya rin nais na ng buhay na walang hanggan, ng isang ganap na buhay na kalayaan sa loob. Ngunit may mga bagay tayong ayaw pakawalan. Hindi laging pera ito, minsan ay galit, takot o imahe ng sarili. Pinanghahawakan natin kahit alam nating humahadlang ito sa tunay na kapayapaan. Manalangin po tayo. Panginoon, alam mong nais kong sundin ka at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit may mga bagay akong mahigpit na pinanghahawakan, mga takot, mga pangarap, mga ari-ari ang ayaw kong bitawan. Turuan mo akong maging tapat sa sarili, ipakita mo sa akin kung ano ang humahadlang sa aking pagiging ganap. Bigyan mo ako ng lakas na loob upang isuko ang lahat sa iyo, pagkat alam kong sa iyo lamang ako na tunay magiging malaya. Amen.